What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Panay Technician. Sa mga hindi pa nagsasubscribe guys, just subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click nyo at flash nyo rin ang mga videos. So yun guys, ito po yung version 1 natin, pero ito guys ay version 1 R1. Bale, galing din siya sa design ng version 1, kasi yung version 1 natin guys ay ito. So alisin muna natin itong sa baba. So kung nakita nyo guys, bale yung binenta natin na 40 pieces dati ay yung mga inductor niya guys ay ganito na. Ito yung metal inductor na siya guys. Ayan. Ay bali, ito pala sa version 1 natin yung una. Ano pala to? Ganito pa. Ito. Pero ngayon, ito na siya guys. Naka metal na siya. Sa halos lahat metal. Okay? So, sa version 1 natin, ito lang yung hindi metal. Bali, naka-ferrite pa rin siya guys. Tapos, kung nakikita nyo dito, meron siyang dalawang USB port. So ngayon guys, isa na lang yung USB port niya, pero nagkaroon siya ng tester para sa barrel jack, okay? Or barrel connector, okay? So ituturo ko yan sa inyo kung para saan yan. Tapos yung terminal block niya ay malaki na guys dito, oh. Maganda na yung terminal block niya ngayon dito guys. Tapos imbis na gamit natin dito jumper, ayan, ang ginamit na natin dito ay slide switch siya guys. Ayan. So kung nakita nyo, pwede nyo baguhin yung switch nyo rito guys, kung ano yung gusto nyo yung oras. So 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Ganun pa rin siya guys, pero switch na siya guys. Instead na ganito guys. Kasi kaya ko rin pinalitan to guys ng switch na. Kasi ito guys, baka pagka tanggal nyo nito and then tumula sa kamay nyo, mahulog to at mawala. Yun lang guys. So kaya pinalitan ko na siya ng switch na slide switch. Tapos yung dito, jumper deck sa dati. So ang ginawa ko guys ay switch din. Ayan. So naka micro switch na rin siya. Tapos, ang nilagyan natin dito yung regulator niya ng resettable fuse. So in case na ma-shorted yung regulator niya rito, at least sa resettable fuse niya muna rito guys, siya mag-off. Okay? So ayan guys. Kasi dito guys, meron din tayo resettable fuse, pero 5 amps kasi to. So itong resettable fuse na to ngayon ay naka 0.1 amps na lang siya, o 100 milliamps na lang yung current niya guys, or yung amperes niya para mag-reset. Tapos yung switch dito guys, mahaba na yung inilagay kong switch. Ayan o, mahaba-haba na. Okay guys. Tapos yung mga capacitor guys, mga naka na siya, solid capacitor na siya guys. Ayan. Pero syempre sa output dito ay kailangan natin ng mataas na mataas na capacity or capacitance. So mas mataas na yung capacitance diyan versus sa dati. So kung sa dati ay 220 microfarad, so ngayon guys ay nasa 330 microfarad na siya guys. Okay? Tapos ano pa ba yung natin dito? So bale ito guys, nilagay ko lang to. Kasi dito sa dati, pwede natin siya lagyan or pwede natin hindi lagyan. Okay, pero resettable fuse naman kasi siya, so kahit na ano mangyari, so patayin nyo lang yung power niya, tapos ikabit nyo lang, pabalik na ulit siya sa dati, mag-on na ulit yan guys. Pagka nag-overload kasi yan guys 5 amps yung overload niyan. And then, ano pa ba? So, eto guys, mas mahaba-haba na to. Ayan, mahaba na oh. So, ayan guys, kung nakita nyo, mas mahaba siya dito ulit dati. Tsaka yung mga, eto guys, pinaliit ko na. Ayan, maliliit na yung nilagay ko. Ayan. Tapos, ano pa ba yung nag-iba? Ayan guys, nga pala sabi ko sa inyo, sa lahat ng, ano po yan, lahat ng terminal block niya ay maganda na po yan. So, pati dito sa maliit guys, halos magkapares dito sa malaki yan. So maganda rin yan guys, pakita ko sa inyo ha, ang pinagkaiba. So dito sa dati,
kung nakikita nyo guys, ayan o, pagka inan natin to, ayan, pag nilugan natin, ayan guys ang itsura niya. So hindi nyo alam kung maluwag na ba talaga yan o hindi. Ayan, pag masikip ganyan din, halos magkaparehas lang. So luwagan natin to. Ayan guys, so hindi talaga siya lumuluwag, di ba? Kailangan nyo munang ipitin or taas to guys para lumuwag siya, ayan o. So ngayon guys, ang nilagay nating terminal block ay eto guys. Ayan guys, oh. Kitang kita nyo talaga kung lumaluwag kasi bumababa siya guys, oh. Or mihigpit kasi nataas siya guys. Ayan. Sa maliit ganun din. So pagka binaba natin siya, ayan o. Ayan, nababa siya. Na pagka niluwagan nababa. Tapos pag sinikip pa, nataas. Ayan guys. So, diba maganda na yung terminal block natin. At ano pa ba rito guys? I-ano natin siya. Power natin siya guys. So ayan, bale lahat muna guys baba nyo, lahat ng switch baba, 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 ayan guys, baba, ito baba lang to, tapos ito baba lang to guys. And then ngayon kapag gusto nyo ng power on delay, so ang tataas nyo lang ito lang. Okay, so mag-aantay yan after 1 minute kasi nakaset dito sa 1 minute. After 1 minute pag-on siya. And then kapag gusto nyo naka-power on na agad siya, pagka saksak nyo pa lang yan naka-power on na. So baba nyo to. Tapos ito guys, taas nyo to. So ayun guys, nakataas na yan. So buksan natin yung power supply ko. Ayun guys, naka-on na agad siya. So kapag gusto nyo power on delay, baba nyo to. So, ayan guys. Nakita nyo, nakababa na siya. And then, ito itataas nyo. So, after 1 minute, magbubukas na siya guys. So, ayan yung kamay ko guys ha. So, tignan nyo. Wait lang tayo ng 1 minute. So, baka may sasabihin pa ako sa inyo. Ay, ito guys. Pinalitan ko na mas maliit yung ano niya guys, yung buzzer niya. Mas matining na yung tunog ng maliit. Yan. Tapos wala na naman akong pinalitan dyan eh. So, okay. Wala naman guys. So yun guys, version 1 R1, okay? Tapos ito yung version 1 lang guys, ito. Ayan. So sabihin ko sa inyo guys kapag sabihin ko sa inyo mamaya kung magkano presyo nito ngayon. Okay? So hindi dahil sa akin guys yung presyo, pero hindi ko rin to ibebenta sa inyo kasi nga mas malulugi ako sa inyo kapag binenta ko to sa inyo. So ikikip ko na lang to sa akin kasi mahal niya ngayon guys. So mamaya sasabihin ko sa inyo guys kung magkano talaga yung presyo nito. So try natin yung output niya guys, mga output. So ito yung tester natin. So dito tayo sa may 5 volts. Ayan guys, so meron tayong 5.17 volts. Okay, gusto ko nga gawin yan 5.2 guys, para naka maximum na siya Ayan, so kung bumaba man yung voltage niya ng 0.2 or 0.4, so at least kaya pa rin ng Raspberry Pi tsaka Orange Pi yung output niyan guys dito. So tingnan natin yung output niya kasi guys, ayan ayan guys, 5.17. Okay, almost 5.18. Tapos sa may 12 volts yan guys. Nice, 12.3 volts. Ayan guys. Tsaka kung nakikita nyo rito, ayan sa 5 volts natin may 5.1 volts. Ayan. 5.17 volts. Tapos sa 12 volts natin guys, taas lang natin tong switch. Ito guys, taas lang natin switch. Ayan. 12.5 volts. Ayan guys.
And then, ano pa ba guys? Okay. So, sa POE guys, tingnan muna natin to. Sa POE niya guys, ito. Meron tayong tester dyan. So, ayan guys, 24 volts. Tsaka, papakita ko sa inyo guys yung pagkakaiba ngayon. So, tanggalin muna natin to. So, ayan guys, may nakasulat na siya rito. 24 volts. So, itong ilaw na ito sa 24 volts. Itong ilaw na to sa 48 volts, 24 volts, 48 volts, 24 volts, 48 volts. Ayan. Tapos sa likod niyan guys, ang malupit. Ayan o. So, nakita niyo sa likod ay no, may 48 volts, 24 volts, 48 volts, 24 volts. Ayan guys. Kitang-kita niyo na. 48 volts, 24 volts. So, itong mga switches na to guys. So, alam niyo na guys kung para saan yan. So, pagka nilagay niyo siya rito, 48 volts yan guys. Ayan o. So, nasa 48 volts na siya guys. Ayan o. Tapos ito, kunyari ito, gusto niyo ilagay yung 48 volts to. Ayan guys. So, makikita niyo rin guys dito sa may ilaw na nagbago na siya guys. Ayan. So, kanina dito sa 24 volts, ngayon nasa 48 volts na siya. So, ito kanina 'di ba guys? 24 volts yan kanina. Tapos nire-read natin dito sa 24 volts. Ngayon 48 volts na yan guys. Ay, namatay. Wait lang. Napindot ko yung reset. So, on natin siya guys dito. So, ayan guys. 48.1 volts. So, ito guys na nakalagay 24 volts siya. Tapos ayun 24 volts. So, tingnan nyo guys. Ayan. 24 volts sakto. 48 volts. Ayan guys. 47.9 volts. Okay? So, nagana po talaga yan guys. Nagbabago talaga siya ng voltage. Kasi sa guys ay independent yung power supply niya guys. So, ayan. 24.1 volts. Ayan. 47.9 volts. Okay guys. So, nagana POE natin. At, ay, ano na naman, namatay na naman. Dito yan sa may ano ko ito. So, kaya namamatay siya guys. Start natin. Pwede natin yan guys reset. So, reset lang natin. Mamamatay na siyang ganyan. Tapos, pagka in-start natin, automatic siya guys mag-start. So, i-ano ko muna to guys. On ko muna to kasi baka mamatay na naman Ayan. So, patayin ko lang to. So, ano pa ba guys? Hindi ko na guys itetesto sa inyo kasi gumagana naman yan So, gumagana naman mga pindutan. Ayan guys. So, pindutan para sa night light. Ayan guys. Ayan So, ibig sabihin nag-ano siya guys, naglalabas siya ng voltage dun sa may output ng night light. Ito guys. So, ayan guys. Ganun pa rin yan. Walang pinagbago yung ano natin dito guys. Yung configuration. Ganun pa rin yan guys. Ayan. Yun at yun pa rin. Okay? Dito sa kabila, ganun pa rin yan. Ayan. Okay? So, ito guys, pwede sa solar, pwede sa 24 volts o kaya sa 12 volts na solar setup. Okay? And, ano pa ba guys? Wala na naman So, ayan guys, ito, talagay nyo dun sa may Orange Pi or Raspberry Pi. Ito guys, para sa coin. Ito naman para sa relay guys. And so on dito guys yan. So, sa bill acceptor, para dito sa kabila. Sa fan guys. Sa smart fan to guys, okay. So, etong smart fan kasi nito guys. So, dito kayo guys sa S-fan. So, lalagyan nyo to ng cooling fan. So, ito guys yun.
Ay. Saan na yung fan natin? Nawala na yung fans. Ito. So, ito guys, cooling fan. So, ito, yung red is positive, yung black negative. So, ayan guys, dito siya ilalagay. So, positive, negative. So, pag ganito siya guys. Ayan. Pagka yung red niya ay nandito sa kabila, tapos yung black niya nandito sa kabila, edi baliktarin nyo siyang ganyan guys. Ayan. Okay. So, baliktarin lang natin siya na ganito. And then, kung nakita nyo rito guys, switch yan para sa fan. So, kung yung fan nyo ay 12 volts, so switch nyo lang to sa 12 volts. Tapos, kung yung fan nyo ay 5 volts, so switch nyo lang yan guys dito sa 5 volts. So, ito guys ay 5 volts. So, may pang test tayo rito kung gumagana yung output ng fan. So, ito yung S-fan or smart fan. So, tignan natin guys. Ayun. Okay. Ayun guys. May ilaw din siya. Ayun o. Ayun guys. Okay. So, ayan guys. At least alam niyo lang na gumagana pa rin yan. So, sa Adopizop or sa ibang software na may smart fan, dito nyo ilalagay yon. Tapos, ilalagay nyo naman yung eto sa may GPIO nya. Tapos, sa may night light, o kaya sa smart light. Ayan. So, dito naman siya guys. Tapos, ito kasing 5 volt tsaka ground na to is para sa supply lang din to kung kailangan niya ng ibang signal dito guys. Okay. So, wala na naman. So, USB, normal USB lang yan. So, kung ayaw nyo gumamit nito, ayan. Pwedeng ito guys sa USB, tapos sa USB to micro USB or USB to Type-C. Ayan. Type A kasi to guys USB Type A to micro USB, tapos Type A to Type-C. Ayan guys. Eto guys, kasi tatanungin nyo ako syempre dito kung bakit nilagyan ko nito. Pang tester talaga to guys. So, nasa na yung ano natin. Nasaan na siya? Nawala. Wait lang guys ha. So, ito guys, nakuha ko na. So, bale ito guys, galing to sa may adapter. Pinutol ko lang yan, ayan. Tapos, syempre, hindi ko alam kung ano rito yung positive at negative. Kaya ko nilagyan nitong tester nito. So, lalagay nyo siya rito, guys. Hindi po to, guys, input kasi baka ito, ilagay nyo dun sa may input. Iilaw lang to, guys. So, tester lang to, guys, okay? So, bali ang gagawin ko ay, eto ngayon, guys, ilalagay ko siya rito sa may 5 volts or 12 volts, guys. So, pakita ko muna sa inyo kung paano siya gawin. So, ito guys. So, ano muna natin ito? Luwagan muna natin to. Ayan. Tapos, isusukso ko siya rito. Pagka umilaw, ibig sabihin, yun na yung tag dito, yung polarity nito guys. So, ayan guys, umilaw siya, ayun, no? So, pagka binaliktad natin siya, ayan guys, so hindi siya umilaw. So, ibig sabihin, mali yung polarity nito. Pagka sinaksak nyo to guys sa may router nyo or sa switch hub, matik yun guys, putok yung ano nun, regulator ng switch hub or yung router nyo. So, kapag nilagay nyo siyang ganyan, pag tama yung pagkakalagay nyo, iilaw siyang ganyan guys. Ayan. Yan ang ano yan guys, yan ang tunay na polarity niyan. So, alisin nyo na siya. So, kunyari, ayan guys, ginawa nyo yung ganyan. So, higpitan nyo na to. Ayan guys, higpitan nyo na yan. So, ngayon guys, ito ay 5 volts. Ayan. So, 5 volts na rin to. So, kung ang router nyo or switch hub nyo ay 5 volts, so, lagay nyo na siya sa router nyo. And then, under na siya guys. Okay? So, walang mangyayaring reverse polarity guys na mangyayari. So, sa 12 volts naman, ganun din guys. So, pakita ko sa inyo.
So sa 12 volts, ikot lang natin to. So kung sa 12 volts naman guys, so out ng 12 volts. Ayan. Kahit sa 5 volts guys, sa out yun ang ilagay. So ngayon, lagyan natin to rito. So kung nakita nyo guys, so hindi siya umiilaw. Ayaw niya umiilaw, ayun o, ayaw. So ngayon balik rin natin ng polarity. Or balik rin natin ng ano guys, ang wire niya. Ayun guys, umiilaw na siya. Tapos higpitan nyo na yan guys. Ayun guys, oh. So okay na siya for 12 volts. So ito guys ay 12 volts na ngayon kasi nasa 12 volts na kayo guys. Then pagka switch hub nyo tsaka router nyo ay 12 volts, so isaksak nyo na yan guys. So, andar na yan guys. Kunyari yan yung router nyo. So pagpasok nyo ganyan, ilaw na yan guys. Ayun. Okay, pang tester lang po yan guys. Promise. So wala nang iba para dyan guys. So listen natin to. And then alam ko guys, tatanong nyo na kung magkano yung kung na ano to guys na paggawa ngayon. Mas mahal po guys sa dati. Halos twice guys yung presyo. Kasi ngayon guys, umabot na ako ng 5 piraso lang nito yung napagawa ko. Wait lang, tagalin natin to guys. So pakita ko sa inyo 5 piraso. Ay nga pala guys, wait lang. So ito, meron din akong ganitong itsura guys. Ito mas madali kasi ito may kulay guys, red tsaka black. So yung red dun sa may positive, tapos yung black sa may negative. So pag ganyan na siya guys. Ayan. Pero dito nyo guys ilalagay ayan, sa may out. Okay, pagkabaliktad yan guys, hindi yan na ano. So pakita ko muna sa inyo ulit. Kasi baka sabihin nyo niloloko ko kayo. So on natin yan. On natin to. Ayan. So lagyan natin to rito guys. So pula sa positive, itim sa negative. Tingnan natin guys. Ayan guys. Naga na siya guys. Okay. So sa kabila ganun din. Pero hindi aabot. So mas maganda guys kung mahaba yung wire nyo. Siyempre kapag ka naglagay kasi kayo ng wire, baka siyempre habaan nyo to. Tapos magkapares yung kulay ng wire. So yun, okay lang yun guys, magkapares kulay. Basta pagka nilagay nyo dun sa may 12 volts kasi hindi abot. So makikita nyo pa rin guys kung iilaw siya ng maayos or iilaw talaga siya guys. Pagka hindi umilaw, so mali yung polarity, kailangan umilaw siya guys para tama yung polarity niya guys. Okay? So alisin natin to. Pakita ko na sa inyo guys yung 5 lang na pinagawa ko. Eto guys. Yung isa. Tapos ito pa isa. So 5 lang sila guys, ayan. Para nakita nyo. So 5 piraso lang yung pinagawa ko kasi nga sabi ko sa inyo naging twice yung presyo. Ngayon kasi guys, in demand yung mga parts. Halos dati kasi nakita ko yung mga parts nasa 100,000 pieces, yung mga ganyan. So yun guys, mga ano pa yun guys, hindi pa siya in demand. Okay, so libreng-libre pa siya guys, parang ganon. Mas mura yung presyo kapag ganon kasi guys. Habang bumababa yung presyo, habang bumababa yung item na binibenta nila or halos mauubos na, mas tumataas guys yung presyo. So ganun po yung nangyari. So ngayon kaya eto guys, yung paayos ko nito or paggawa ko nito, isang buo nito, umabot ako dito guys ng $500 kasama na yung shipping niya. So yun, para maintindihan nyo rin guys na hindi ko kayo guys niloloko or kung ano man guys, na ayoko magsinungaling sa inyo kung ano yung presyo niya talaga dito na pinagawa ko.
Yun po na yun guys. Ang maano guys ton ay hindi pa kasama tong ito. Yung digital niya. Kaya guys kung nakita nyo tong iba, ito isa, dalawa, tatlo guys, wala pang digital. Kasi bibiling ko pa yan separate guys eh. Kasi hindi naman sila guys nagbebenta ng digital eh. Digital voltmeter. Ayan. Pero guys, yung version 2 guys, gagawin ko pa rin yun. Okay? So kahit mahal yung presyo ng version 2, kasi mas mahal for sure guys yung tatag dito version yung presyo guys sa version 2. Kasi kung nakikita nyo nga, sabi ko sa inyo, in demand talaga yung ano niya. Pero gusto ko rin guys gawin yung version 2 kasi gusto ko malaman kung ano yung pinagkaiba niya dito guys sa version 1. Kasi yun nga, yung 5 volts niya halos 20 amps yung kaya, 12 volts niya halos 20 amps din yung kaya guys. Tapos yung sa Starlink kaya ng 48 volts 20 amps guys, kayang kaya. So pati yung mga PoE niya card na lang guys. Etong PoE na yan nakadikit dyan, naka-embed na siya sa board, card na lang siya guys. So ang magiging system sa version 2, so, isang card sa 5 volts, isang card sa 12 volts, 12 volts tapos 5 volts card, tapos isang card sa PoE 24 volts, tsaka 48 volts na card. Ano lang yan guys, isa lang yan sa PoE. So, tagi-isang card, 1, 2, 3. Tapos yung board kasi guys is, ano na lang siya, input-output na lang siya. Kasama niya yung power on deliver, tsaka yung true pulse mods or module. Ayan guys. Tapos yung mga low voltage, mga high voltage regulator. Doon niya yung pinaka motherboard niya. Okay? So, and then in the next or in the future sa build nyo, kung dadagdagan nyo ng PoE card, so pwede kayo guys magdagdag. Up to 5 PoE guys ang ilalagay ko rito sa isang board. So, meron siyang 5, 12, tapos 9 volts kasi guys para sa ibang router. So 5, 9, tsaka 10, 5, 9, tsaka 12 volts. Tapos, yung PoE. Tapos, yung sa Starlink. Sa Starlink kasi guys, ang mangyayari, wala rito guys yung sa Starlink. Yung sa Starlink po ay ganito. Wait lang. So, ganito siya guys. Ito. Kunyari, ito yung boost converter ng Starlink. So, bali ano po yan guys, stand off. So, bali, may nakalagay dyan na brass na stand off guys. So, para siyang ganito guys. Wait lang. So, ganito siya guys. So, listen ko to. Eto guys. Ganyan siya. Ang itsura niya guys. Ayan. Okay. Baliktarin natin to. Ayan. Bale, ang mangyayari, yung connection po galing dito sa input natin, yung voltage niya or pati current niya, dito na siya guys dadaloy. So, hindi niya na kailangan i-power up to. Okay, kahit na may input to, katulad dito, kahit isa lang guys dyan is pwede guys. Kunyari gusto nyo rito i-input. So, ang voltage niya naman babalik naman sa kabila. Vice versa yan guys. So, isipin nyo ito yung circuit para sa Starlink. Itong sa taas. Tapos yung sa baba niyan, ito naman yung circuit para sa ano natin guys, sa 5 volts, 9 volts, 12 volts. Tapos yung mga input-output na yan guys. Ito sa Starlink guys. Okay? Bale, ang nakalagay dyan sa Starlink, syempre yung boost converter. Tapos yung ganito niya guys. Ito. Ayan. Ngayon guys, meron ako dito mas maganda dyan sa unang version nila ng Yaosheng guys. So ito guys yun. Ito.
So eto guys, boost converter na lang dito, 48 volts up to 57 volts, ayan guys. So 150 watts. So bale mangyari dito ay at dito nyo lang siya ipa-power up. Tapos eto na guys yung sa LAN niya. So pasok lang dito, tapos ang labas niya dito na, ayan. So hindi niyo na kailangan ng ano dito guys, yung DC. DC, ayan. Okay, kasi yung DC ito yon. Ito guys yung siya sa DC. Kasi ito guys, kailangan nyo munang lagyan nito rito. Tapos PoE injector. Ayan. Tapos, halos ganun lang din guys. So, nakita nyo LAN to. Tapos, ito na yung output niya. Tapos, halos magka-press lang guys. O, ayan yung input. Tapos, ito yung LAN. Tapos, ito yung output. Ito guys. Ayan. Ito guys, nagkaroon lang ng ganito. Mas mahal pa to kesa sa ganito guys. So ito guys mismo yung nakalagay dyan. Pero syempre, hindi ko naman kayo masisisi dahil kung nakabili na kayo ng ganito, meron din guys talaga yan dyan. Okay guys. Pero yung sa akin guys, hindi ko alam kung isasama ko yung ganito kasi syempre, bibilin ko pa yon and then ikakabit ko lang din dyan. So kung sa atin dyan guys, baka may nagbebenta na ng ganito, mas okay. So kayo na lang guys bumili tapos kayo na lang magkabit. Kasi screw lang naman siya, hindi nyo na kailangan ng solda. Kasi meron naman yan kasamang wire. May kasama siya guys, wire na dyan. So, ayan guys, at least alam nyo na guys kung ano yung nangyayari ngayon guys. Okay? So, pero kung meron sa inyo guys may gustong bumili, ibibenta ko sa inyo guys yung iba. Pero, i-keep ko yung isa guys para sa akin. Okay guys, pero kung syempre kung wala nang bibili, or hindi nyo kaya guys kasi nga mahal nga eh. Hindi ko naman kayo guys mapipilit kasi wala talaga guys, hindi ko kayang kontrolin yung presyo ng mga gamit dito guys eh. So, and then, wait lang guys, mag-shoutout muna ako dun sa mga PCB designer dyan sa Pilipinas, si Sir Aldris or si Sir RL na lang guys, Sir RL, tapos kay Sir Dens, ayan, Dennis ba yun, sa mga PCB designer about dito sa Piso Wi-Fi. Kasi ang ano ko lang guys, kasi nakikita ko kasi yung board ni Sir Aldres tsaka kay Sir Dens, pero hindi ko pa guys nakikita kung paano siya mag-work. Pero feeling ko power supply lang din siya tulad ng mga nasa akin dito, tsaka yung mga input-output lang din. So shout out sa kanilang dalawa. At ang gusto ko lang din sa kanila guys, hindi sila marunong kumopya guys. Tulad ni shout out na rin natin si Alan guys, kasi kay Alan talagang kinopya niya yung kay Sir Dens, 'di ba? Yung board niya. Tapos kumopya na rin ng Orange Pi 1. Ang galing eh. And then yun nga guys, shoutout sa kanilang dalawa, yun nga kasi nga hindi sila guys basta-basta kopya, kasi pagka nakita kasi magkapares tayo, ba't kinokopya mo ako, syempre ano yan guys ang pangit nun guys. So kita nyo sa amin tatlo, wala kami pinagkokopyahan. So magkakaiba kami ng estilo, magkakaiba kami ng design. So akin design ko is halos lahat, sa kanila ang design nila halos plug and play na lang. So kabit lang yung kay Sir Dens, kabit na lang doon sa may Orange Pi o kaya Raspberry Pi. Yung kay Sir RL naman is halos ganito rin guys, pero sa kanya kasi may housing na siya guys So halos ganito lang din, may housing na yung kay Sir RL. Tapos meron na din siya para sa sa Wi-Fi 5 na para sa subbendo guys. So hanga talaga ako doon guys sa kanilang dalawa. So keep it up guys. Yan. Kasi ako dito ako sa US so mas malaki yung kita ko naman dito kapag per hour naman yung sweldo ko guys dito, kasi syempre nagtatrabaho din ako. So mostly mas
priority ko yung per hour dito na sweldo kaysa siyempre sa ganito. So ito guys, sinisiksik ko lang sa schedule ko guys. So ayun guys, at kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like or subscribe, click notification bell button, click nyo all guys. Bye! Peace!